Kung merong Kawamura kay Soto ang Yokohama Beaker ay meron namang Scotty at Kaijo ang Philippine National Basketball Team at mas lalo pang titindi ang kombinasyon nila habang tumatagal rin na magkasama silang naglalaro para sa Gilas team. Maraming magagandang plays ang nagawa ni Kay Soto at Kawamura sa Japan B1 B-League guard-center combination para sa mga plays na mahirap mapigilan kagaya ng sa play na ito, at para sa Gilas naman ay ang pwedeng tumapat sa explosiveness ni Yuki Kawamura ay itong si Scotty Thompson, maging ang bilis nga rin ng dalawang guards Yuki at Scotty ay hindi rin nagkakalayo. Habang papalapit nga rin ang laro ni Kay Soto at ng Yokohama Beaker ay nagkahanda naman itong si Kay Soto at patuloy ang kanyang ensayo dahil na rin sa gusto niyang mapanatili ang intensity o level ng kanyang laro yung nasa double-double average, at kailangan ng disiplina sa ensayo nang sa ganon ay nasa kondisyon palagi ang katawan para sa matinding pisikalan sa loob ng paint para sa opensa, depensa at pagkuha ng mga rebounds. Game day na nga ulit sa Wednesday at makakalaban ni Kay Soto ang team ng Toyama Grouses na merong Quincy Miller second round pick sa NBA, naglaro sa team ng Denver Nuggets, Sacramento Kings, Detroit Pistons ng NBA at solid pa rin ang larong ipinapakita niya dito sa Japan B1 B-League. Isang 6'10 na naglalaro sa small forward, power forward position. Nandito nga rin si Ivan Boba, ang player na naglaro sa Croatia, Bosnia, Italy, Spain, China at Turkey at iba pa. Isang big man na malawak ang experience sa international level ng basketball na makakatapatan naman ni Kay Soto sa loob ng paint, at iba na ang level ngayon ni Kay dahil halos nagagawa ni Kaijo na mahigitan ang player na ito sa loob ng paint. Nandito pa ang isa nilang player na si Miles Sesson, naglaro sa mga liga sa Europa at ngayon ay import na ng Toyama Grouses. Hindi rin mawawala ang isa pa nating Gilas big na si AG Edu, kayang-kaya ang center forward position, at ito ang inaabangan ng karamihan, ang matchup nilang dalawa ni Kay Soto sa Japan B1 B-League. Pero alam naman natin na injured pa itong si AG Edu at wala pa siyang update tungkol sa kanyang injury, kaya medyo malabo nga rin ng konti na makapaglaro siya kaagad laban sa team ng Yokohama. Matagal na nagkasama si Kay Soto at AG Edu sa Gilas program simula pa noong nasa Batangilas nga sila, at sila ang Twin Towers noon hanggang sa ngayon. Pareho rin na maganda ang ipinapakita ng dalawang players na ito para sa Gilas team, lalong-lalo na nga kapag nasa 100% ang kanilang kondisyon. Dahil nga rin sa sunod-sunod na magandang laro ni Kay Soto ay tumaas ulit ang views ng Japan B1 B-League, at ito ang nagagawa ng hard work ni Kay Soto. Gumaganda ang kanyang performance at nagiging consistent pa nga ito, kaya naman gustong-gusto itong panoorin ng Yokohama Beaker fans, at kung maganda ang performance ng isang player ay natural lang na mas dadami pa ang mag-aabang sa kanyang laro. Plays tayo ni Kay Soto na kung saan pinabilib nga rin niya ang mga fans dahil sa pang-highlights talaga ang kanyang nagawa, at nakakabilib nga rin kagaya nito. Tatlo ang kalabang defender na nasa loob ng paint at pumasok si Kay Soto. Layup ni Kawamura, nabutata si Kawamura. Kay Soto mabilis ang follow-up ang nagawa, dinakdakan niya ang dalawang defender na nasa baba niya. Sa play na ito, good defense ang nagawa ni Kaijo, sapul na sapul ang bola. Solid ang pagkakabutata, block para kay Kay Soto, nakuha pa ng Yokohama ang bola. Sa play naman na ito, maganda ang pagkuha ni Kay Soto sa rebound, kitang-kita ang pagkuha niya ng bola sa ere. Maganda, gamit na gamit ang height at magandang pwesto, Yokohama ang panalo sa rebound play na ito. Tibay naman ang pinakita ni Kay Soto sa play na ito, persado ang atake ng kanilang kalaban, talagang banggaan sila sa ere ni Kay Soto at isa pang Yokohama player, pero Kaijo na kaya ang physical contact, siya pa ang nakakuha ng rebound sa play na ito. Good defense na nga, may kasama pang rebound. Ito pa ang isa sa mga plays na nagustuhan natin. Kay Soto humihingi ng bola, pang poste ang pormahan, binigay sa kanya ang bola, malapit ang distansya sa ring, konting ikot, sabay floater. Ito yung mga pagkakataon na dapat makita nga rin palagi ng kanyang kakampi kapag malapit siya sa ring. Maganda ang postura sa pagposte at mismatch sa height dahil mataas ang percentage na pumasok ang bola kapag ganito ang senaryo ni Kay Soto sa play. Pressure naman sa depensa ang pinakita ni Kay Soto sa play na ito. Kitang-kita yung hesitation ng kanilang kalaban dahil Kaijo ang nagbabantay sa loob ng paint, pinasa ang bola sa 3-point area, may defender na mula sa Yokohama, mintis ang tira, Kay Soto pa ang nakakuha ng rebound sa play na ito. Good defense na naman na may kasamang rebound play ang nagawa ni Kaijo. Nagandahan naman tayo sa pasa ni Kay Soto dito. Big man ng kalaban sumunod sa kanya para depensahan si Kay. Malapit sa 3-point area, nagkaroon ng opening ngayon sa loob ng paint. Kanyang kasama alam na walang big man sa depensa ng kanilang kalaban, easy basket ang nagawa. Yung mga ganitong plays, simple kung titignan pero epektibo. Swabing-swabe ang ikot ng bola, nahanap nila ang libreng tira. Inaasahan na magpapatuloy ang magandang performance ni Kay Soto dahil tuloy pa rin ang ensayo niya habang papalapit ang araw ng kanilang laro, at Kay Soto hindi nagpapabaya dahil alam niya na meron talaga siyang magandang pagkakataon ngayon para makasungkit ng NBA contract, lalong-lalo na nga kung tuloy-tuloy ang magandang performance na kanyang naipapakita sa Japan B1 B-League at madala rin niya ito sa NBA Summer League. Mas nagugustuhan pa ng Yokohama Beaker fans itong si Kay Soto at gusto nga rin nila na magtagal pa siya sa Yokohama. Nagiging solid na nga rin kasi ang combination nila ni Kawamura at mga fans. Nasasayangan nga rin kung hindi magtatagal si Kay sa team ng Yokohama, yung chemistry
maganda galawan nila sa loob ng basketball court bilang isang team mas tumitindi pa nga.